Hello mga kabayan, magandang buhay guys. Welcome po sa aking reality TV and reality vlog sa aking YouTube channel. And this one is for my page. Alam nyo guys, nakakaiyak na nakakalungkot na hindi ko maintindihan ba yung sitwasyon na nangyayari sa atin ngayon sa Pilipinas. Oo, nandito ako sa labas, sa ibang bansa, pero ang sakit sa bulsa, sa kalooban. Grabe guys, yung mahal ng bigas ngayon. So, ito nga ang huli, 50 per kilo ang nabili ng mister ko doon. Kabili siya. Yung 50 pesos na yun is may amoy. May amoy daw. Kasi kumbaga yun lang ang medyo kaya-kaya ng bulsa. May amoy tapos iba yung lasa niya. So, ibig sabihin nun, parang old stock na. Ano bang nangyayari sa bansa natin guys, no? Parang ang hirap ng sitwasyon natin. Siguro sa iba sasabihin nila, abroad naman, kaya hindi yan mararamdaman kung ano yung nangyayari sa atin. Guys, ay grabe. Yung budget ko sa bigas, dati, ang 2,000, nakakabili na kami ng mga 60 kilos to 70 kilos. Ngayon, so nagbabudget ako ng 3,000 sa bigas. Kung di na lang, hindi na maabot na isang buwan dahil sa sobrang mahal. Hindi na talaga kaya. Ano bang ginagawa kaya ng gobyerno natin? Hanggang ganun na lang. So may napanood ako guys na mga babayan dito, yung na-raid nila, Romualdez, dun sa Bulacan, na warehouse ng bigas. Grabe, ang dami-daming tambak na bigas. Malalaman mo talaga na matagal na siyang naimbak doon kasi may mga alikabok na eh. So anong gagawin nila doon, mga negosyante? Anong gagawin nyo dyan? Alam nyo naman na nag-i-expire yung bigas, inaamag yan, nangangamoy. So, bakit nyo naman kasi hinohold yan? Tingnan nyo tuloy ngayon ang nangyayari. Sobrang mahal ng bigas. Hindi tayo nagugutom sa Pilipinas, nagugutom tayo dahil dun sa mga buhaya. Ang daming mga negosyante na, ay Diyos ko, nakakairita talaga, sorry. Lahat tayo ngayon, nasa labas ka man ng bansa, mas lalo yung mga nandun sa Pilipinas, hirap talaga. Kung tayong may mga trabaho, mabigat, mahirap talaga. How much more yung mga walang trabaho na umaasa lang sa araw-araw na kinikita nila. Kung ano-ano lang, kumita ng 100, bibili ng bigas, ano na lang yun, wala na talaga. Ano nangyari sa bansa natin, no? Ang hirap talaga. Siguro kung walang mga taong mga gahaman sa kayamanan, hindi tayo maghihirap. Hindi talaga. Hinahawakan nila yung pagkain. Maganda yun sana itabon doon sa itabon yung bigas doon sa may-ari ng negosyo na yun. No? Walang mga puso, di ba? Bakit ganun? Pagkain yun grasya yun tapos i-hold nila. Tapos yung mga nagtitinda sa merkado ng bigas, nahihirapan din naman sila kasi magkano nga naman ang puhunan. Tapos, kailangan naman ibenta nila ng mas mababa, ang mahal ng bili nila. So, kahit luma na yung bigas, mga ganon. Diyos ko, hindi na talaga ito makatarungan, hindi na makakatao yung nangyayari sa bansa natin. Ano ba yung gagawin ninyo? Yung nakita kong ni-raid doon sa Bulacan hanggang pinadlock lang, kailan yun ilalabas, kailan ipamimigay yun? Or maibebenta pa ba nila yun? Kailan pa? Kung kailan binubukbuk na, inaamag na, may mga uod na. Ganon ang gagawin nila. Diyos ko, hindi kinikilabutan itong mga taong to na ginagawa nila yung ganyan. Bakit nyo iniipon yung bigas na yan na dapat i-release yan sa mga tao, ibenta nyo yan. Huwag nyo nang, nagpaparami kayo ng pera, sa lupa rin naman kayo mapupunta. Diba? Alam nyo guys, nanggigigil talaga ako kasi ang hirap pagkain yan bigas yan Tingnan nyo, kahit mayayaman ngayon, aaray na talaga sa bigas. Alam naman natin na yun ang number 1 na pagkain natin, bahalang walang ulam. Basta may bigas tayo. So, ang dami talaga mga gahaman, sinusunog na sa impyerno yung mga kaluluwa nyo sa ginagawa nyo yan. So, nakita ko, pinadlock nila, Martin Romualdez, yung narig nilang 4 na warehouse na napakaraming bigas, guys. Napakadami talaga. So, hanggang ganun na lang, nakapadlock na, tapos wala na. Yung nasa merkado na mga bigas na hindi na kayang bilhin ng mga tao. Hindi na talaga kaya. Kaya, kahit sabihin natin laban tayo guys, laban lang sa buhay. Paano tayo lalaban sa buhay kung ganyan naman ang ginagawa sa atin? Diba? Hirap na nga, lalo pa tayong pinapahirapan. Ay naku, Diyos ko, nanggigigil talaga ako guys, hindi ko alam.
So, sa ating mahal na presidente, anong gagawin nyo? Paano nyo matutulungan yung mga tao? So, may ginawa kayong executive order na pinalabas na may cut off ang presyo ng bigas 47 plus. Pero ikutin niyo po yung talagang merkado. Doon lang sa lugar namin 50 ang kilo, pinakamura na yun. Yun na yung pinakamabaho pa yun ha. May amoy na bigas, 50 pesos. Nanggigigil ako guys. Kasi kahit sino talaga hirap tayo ngayon kahit anong Kaya yung iba siguro hindi na rin lang kumakain. Honestly, ilang kami nagtatrabaho sa bahay. Ngayon, kapos talaga sa bigas. Bigas talaga. Dagdag nyo pa yung gasolina na mahal na ang litro. So, kaya yung pamasahe ngayon, possible na naman yan magtaas. Namamasada ng tricycle namin yung aking asawa, 70 ang isang litro ng gasolina. Magkano lang yung pamasahe. Nako, nanggigigil ako guys. Mahal ng bilihin. Alam niyo, nakakaiyak yung nagsisikap ka pagkatapos yun ang mangyayari. Diyos ko Lord, yung mga taong mga gahaman, tanggalin nyo na sa mundo para wala nang pahirap sa mga tao. Yung mga dyan, dinudiyos yung pera, walang mga puso. Nakakairita. Mga negosyanteng nagpapayaman lang, hindi iniisip yung kapakanan ng ibang tao. Bigas, okay lang mag-hold kayo ng ibang dyan, mga items or basta yung bigas ilabas nyo yan kasi pagkain ng tao yan. Gusto nyo bang mamatay mga tao, wala nang kakainin dahil hindi na kayang bumili ng bigas. 50 pesos, magkano lang yung sinisweldo ng basic dyan sa Pilipinas? Magkano yung minimum? Pamasahe pa. Ano pang iuwi sa pamilya? Sa bigas pa lang, wala na. Ay naku, sana masolve yung problema sa Pilipinas sa bigas. Hirap din kami guys, kahit nasa labas kami nagtatrabaho. Ramdam namin kasi kami nagpapadala ng pambili ng bigas sa aming pamilya. Diba? Ay naku. Lord, kayo na ang bahala sa mga taong swapang. Nanggigigil talaga ako, nanggigigil. I'm so sorry. Ay nako, gobyerno ng Pilipinas, huwag kayong gahaman. Yung mga nandyan sa kung saan kayo, mga negosyante, ayusin nyo yung pagninegosyo, hindi yung kayo lang ang nabubundat. Iniipon nyo yung bigas, nandun lang sa bodega ninyo. Mas maganda yan, ipakain sa iyo lahat eh. Nanggigigil talaga ako eh. Walang mga puso. Grabe, tambak to nito nila ng bigas, ang dami-dami. Kainis. Tapos tayo yung mga nandun sa mga ordinaryong tao sa labas, nagtitiis na walang makain. Kasi hindi na kayang bumili ng bigas. My God. Ay nako, PBBM, tumulong ka na. Ilabas niyo yung mga bigas doon na ipadlak para mapakinabangan ng mga taong bayan. Uuurin lang yun. Mabubulok, mangingitim. Kailan nyo ipamimigay yun? Pag binubukbuk na. Sa kanyo ilalabas. Ilabas nyo ngayon habang mapapakinabangan pa. May mga nabasa pa kong comment doon sa post na yun sa doon sa Narid. Marami pa daw sa Nueva Ecija. Sana kalkalin nyo lahat yung mga bodega, yung mga warehouse ng bigasan. Kung sino yung mga nagtatambak ng bigas dyan para mapamura yung mga bigas natin. Ang mura na lang ngayon talaga yung mura eh. Mapapamura ka talaga sa sobrang mahal ng bigas eh. Yun na lang yung mura ngayon, yung magmura ka. Nakakagigil na. Sana bumaba nga yung presyo ng bigas. Kailan pa kaya? Baka pag pumuti yung uwak, lalo tayong nababaon sa kahirapan. Kahit anong pagsisikap. Ay nako, gigil nyo ako guys. Nakakairita kayo. Kamahalan, grabe. Buti pa yung bigas, minamahal eh. O sige na, bye-bye guys. Nanggigigil ako. Promise. Yung gusto kong umiyak pero wala na akong mailuluha. Pilipinas, kung mahal. Ang ginagawa nyo sa mga taong bayan. Ang ginagawa nyo sa amin, mga mahihirap. Lalo nyo kaming binabaon sa hirap. Mga negosyante. Walang mga puso. Hindi naman lahat. Yung may mga gahaman lang talaga. Ay nako. Nasa impyerno yung mga kaluluwa nyo. Bye-bye. Ay naku guys.